Hi po. So, I'm back. So 1 week din akong hindi nakapag-post. Puro photo text lang. The reason why is kasi binunutan ako ng ngipin. So, I've noticed na maraming umalis. So, hindi naman natin sila pwedeng i-please lahat. And maraming salamat po doon sa mga nagstay. So, this time, meron tayong topic. At ngayon lang ako babalik para gumawa ng content. So, hi po. Ano po ba ang penalty points? Ang penalty points po, ito po yung ginagamit ng platform para ma-monitor ang isang seller doon sa mga performance na ginagawa niya na nagkakaroon ng violate sa rules and regulation ni Shopee. So ano-ano nga ba ang mga reason kung bakit nagkakaroon tayo ng penalty points? So, isa na rito ang failed to ship on time, canceling an order without valid reason, low o mababa ang review or ratings, at fraudulent activities. So itong mga penalty points na to, meron tong mga range from penalty 1 hanggang 15. So 15 ang pinakamataas. Kapag meron ka ng penalty points na 15, pwedeng ma-freeze ang iyong account for 28 days. So kapag nasa 15 points ka na, severe na ang violation na ginagawa mo sa platform. So, unahin natin ang penalty points na from 1 to 5 penalty points. So, ano-ano ba itong penalty points na to kapag ang range mo is 1 to 5? So, nandyan yung late shipment, non-fulfillment rate, customer service violation, at saka yung listing violation. So, ano ba tong late shipment na to? May nag-order sa'yo, nag-book na. Halimbawa, nag-order sa'yo ng February 9 na dapat sana isi-ship out mo ng February 11. So, February 11 na, dumating na si rider para i-pick up yung order ni buyer, hindi mo pa rin naaayos. So, dumating uli si rider para i-pick up uli after a day, hindi mo pa rin naaayos. Kailangan, kapag nag-book ka, yung shipment na yon kailangan masunod. Kasi, magkakaroon ka talaga ng penalty points dyan. Kung ano yung binook mong date, yun dapat ang masusunod para hindi ka magkaroon ng penalty points. Next reason kung bakit nagkakaroon ka ng penalty points ranging from 1 to 5 is non-fulfillment rate. Ano ba yung non-fulfillment rate? Yung nag-order si buyer, tapos bigla mong kinancel. Hindi mo pinush through yung order ni buyer, yung shipment para ma-deliver kay buyer yung kanyang order. So, paulit-ulit mong ginagawa yun, so magkakaroon ka talaga ng penalty points na from 1 to 5. So, another reason para magkaroon tayo ng 1 to 5 penalty points is customer service violation. Ito yung may complaint si buyer, i-chat ka niya. Ini-ignore mo siya, hindi mo siya pinapansin. May mga complaint siya, may mga issues siya tungkol doon sa in-order niya sa'yo. Tahimik ka lang, quiet ka lang, hindi mo siya pinapansin o hindi mo sinasagot yung complaint niya. So, nakailang beses na siyang chat sa'yo. Repeating that practice can lead to penalty points. Listing violation. So, ano-ano ba itong mga listing violation na to? Yung mga products na pinopost natin o pinopost ng mga seller na mga counterfeit at saka creating duplicate post. Halimbawa, nag-post ka ng ganito. After 2 days, pinost mo na naman uli. Tapos nag-post ka ng iba. After a day, nag-post ka na naman, inulit mo na naman yung post. So, creating duplicate posting is violation talaga sa platform. So, diyan ka rin magkakaroon ng penalty point. So, kapag nag-post po tayo, kailangan isa lang. Isang beses lang. Wag na wag nating
uulitin o i-duplicate yung mga pinopost nating products. So this time, patataasin naman natin ang penalty points. So ranging from 5 to 10 penalty points. So ano-ano ba itong mga reason kung bakit nagkakaroon tayo ng penalty points ng from 5 to 10. So, ito yung mga reason kung bakit magkakaroon tayo ng 5 to 10 penalty points. So, nandyan yung consistently and repeatedly failing to ship. Paulit-ulit mong ginawa na hindi makuha ni rider yung order ni buyer sa'yo. Siguro mga 5, 6, basta marami. Repeatedly and consistently, sunod-sunod, hindi mo pinupush through yung order ng buyer mo. Infringement. Ito, gumagamit ka ng logo, gumagamit ka ng trademark without proper permission and without proper documents. Nagbebenta ka ng mga branded clothes, branded products, ginagamit mo yung logo nila, yung trademark nila, without permission. So, makaka-accumulate ka din dyan ng 5 to 10 penalty points. So, next, false transaction. Ito yung mga seller na mismo bumibili sila o nagpo-purchase sila ng products nila sa sarili nilang shop. Hindi ko mag-get bakit kailangan nilang bumili sa shop nila. Siyempre, may mga reason. Bakit? Kasi gusto niya makita ng ibang buyers na marami nang bumibili sa kanya, high quality ang kanyang mga products, maganda ang reviews. Siya mismo ang nagka-create ng reviews doon sa shop niya. Marami ng violation na ginawa. Ito yung range ng penalty points na from 10 to 15 penalty points that can lead to 28 days freeze ng account mo. So, ito yung mga violation na ginagawa natin from penalty points from 1 to 5, tapos yung 5 to 10. Paulit-ulit mong ginagawa. May violation ka na, may notification ka na, ayaw mo pa rin hintuan, ayaw mo pa rin tumigil. Kapag naipon ng mga penalty points mo at umabot sa 15 pataas, that's called severity violation. At ang penalty mo dyan is 28 days na freeze ang account mo. Hindi ka makalag in, mawawalan ka ng access.